Sir Benjo, kailangan bang ma-meet yung 5 consideration ng HMO package sa individual availment? Okay. Siguro yung sinasabi mo, yung nakalagay doon sa ating policy sa DepEd Order number 16. Pero bago yan, babatiin ko po muna yung mga teacher natin sa Salawag Elementary School dyan po sa Dasmariñas City Division. Magandang umaga po sa inyo mga taga Salawag Elementary School. Yes. DepEd Order number 16 kasi, ang binabagit doon sa group availment ay kinakailangan i-consider yung 5 na naman ng HMO packages. Ano ba yon? Una, yung inpatient benefit, yung outpatient benefit, emergency care benefit, annual physical exam, at saka yung dental benefit. Pero ito ay nakalagay lamang doon sa provision para sa group availment. Diba? Kapag pinili natin ay individual availment, wala namang ganun. Ang sinasabi lang sa individual availment, kinakailangan ma-prove mo na ikaw ay mayroong HMO, kaya ikaw ay extension ng HMO ng iyong kamag-anak. Kailangan mo lang magbigay ka either ng resibo ng OR or ng contract or ng card mismo. Yun lang. At pangatlo, doon sa reimbursement for medical expenses. Ito yung pangatlong option, Ito yung cash option talaga, na hindi kailangan ng HMO. Sa ngayon, exclusive lamang ito doon sa mga GIDA o doon sa mga areas na walang HMO o doon sa mga application ng HMO na denied. Kailangan lang doon ay resibo ng expenses mo sa iyong medical needs. At sinasabi din doon sa pangatlong option na yun, na kapag hindi ka nakapagbigay ng resibo, ay hindi ka makakatanggap ng medical allowance sa susunod na taon. Ngayon, nalilito pati yung mga namumuno sa atin sa field tungkol sa tatlong na ito, na pagbabali-baliktad nila o kaya na isasama-sama nila. Ulitin ko po, sa group availment, doon binabanggit. HMO yan, doon binabanggit at doon required yung 5 consideration. Sa individual availment na may renewal or bibili ka ng bagong HMO, hard contract o resibo lamang ang kailangan. Doon sa pangatlo, talagang resibo lamang ng iyong medical services na inabil or pinurchase. Huwag tayong malilito dito. So ngayon, may naririnig tayong mga report na inoobliga ni sila magpasa ng HMO card o resibo ng HMO. Sa option number 2, pag hindi daw sila nakapagpasa, hindi sila makakakuha ng medical allowance for 2026. Hindi po yan totoo. Mag-overlap yung 2026 sa 2025 dahil sa delay na release na dapat nung January pa. So hindi ito kasalanan ng teacher, hindi dapat mag-suffer ang teacher. Ang may kasalanan po nito ay ang Department of Education. Maliwanag na maliwanag po yan. Hindi tayo naninisi, pero sinasabi lamang po natin ang totoo. Salawag Elementary School, maraming salamat po sa support sa TDC. Magkita-kita po tayo. September 26 nandyan po ako sa San Miguel Elementary School. Pwede naman akong tumawid. Yun lamang po, maraming salamat. Gandang umaga.